Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas, na tanugariang kambal, Nathaniel na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sanhi ng sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may istang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda ang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter! Tayo po ay natitipon muli sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno, lalo't higit sa panahon ngayon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang tinatawag nating rurok o pinakamataas na pagdiriwang sa simbahan sa buong taon. Atin pong sinasamsam, atin pong tinatanggap ang maraming biyaya, sanhi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. God bless you. Sa pagpapatuloy po natin ng pagninilay
ng mga unang salita ng Panginoon, alam naman po natin, meron tayong 7 last words. Pero ang atin pong sinimulan na pagnilayan pagkatapos ng Pasko ng muling pagkabuhay ay yung tinatawag nating the first words. Ano ba yung mga unang salita na binigkas ng Panginoon pagkatapos na siya ay muling nabuhay? At sa umaga pong ito, sa araw na ito, binibigyan po natin ng pansin yung mga salita ng Panginoon na nagsasabing, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Throw the nets on the right side of the boat. Sandali. Bakit nga ba ito sinabi ng Panginoon? Dahil alam po natin, the day before, ni Simon Pedro kasama ang ilang mga alagad ay nagsimula uling mangisda. Ito ay kanila talagang trabaho. Ginagawa na nila ito bago pa nila makilala si Jesus, ang pangingisda. At pagkatapos na magdamag na panguhuli ng isda o pangingisda, naroroon umagang-umaga, pagputok ng araw, si Jesus na nandun sa pampang, hindi niya nila nakikilala. At nagtanong ang Panginoon, may huli ba kayo? Ang sabi ng mga alagad, wala po kaming huli. Hanggang ito na ang sinabi niya, ihulog ninyo ang lambat sa kanan ng bangka. Throw the net on the right side of the boat. At ito ang ikinagulat nila. Bigla na lamang na puno ng huli o ng isda ang kanilang lambat. At hindi nga nila ito mahila-hila. Hindi nila ito magawang agad isampa sa bangka sa sobrang dami ng mga huling isda. Ito ay nagsimula dun sa mga salita ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Ano nga ba ibig sabihin ng mga salitang iyon? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, sa pinakamataas na pagdiriwang ng simbahan, sinasabi po sa atin ng Diyos na ang ating mga gawain, bagamat ito'y paulit-ulit, bagamat ito'y matagal na nating ginagawa, papalooban natin ito ng napakahalagang aral na pagsunod. Obedience. Pagsunod. Ito ang bago nating kahulugan sa lahat ng ating ginagawa. Pagkat kung titingnan po natin, yung karanasan po ng mga alagad na magdamag na panguhuli ay hindi nalalayo sa sarili nating karanasan. Yung mga alagad, mga expert na yan, na mga fishermen, pero hindi sila nakagawang makahuli ng marami. Tayo rin po naman, di ba? Ganon din po. Sobra-sobra ang ating pagsusumikap, ang laki-laki na ng ating sinasakripisyo, ginagawa na nating araw ang gabi, abot-abot ang ating pagtitipid, dumadalawa na nga tayo ng trabaho, paghanap buhay, para mag-abot ang pisi sa tahanan, sa mga pangangailangan sa ating tahanan, pero parang tila kapos pa rin. Bakit ganoon? Masipag naman ako. Bakit ganoon? Wala naman akong inaargabyado. Bakit parang hindi kami makaahon-ahon sa kahirapan? Bakit parang sayang ang lahat ng aking ginagawa? Kapag ganito po ang ating karanasan, ang tao minsan nagre-resort sa paggawa ng masama. Kapag masyado ka nang napofrustrate, nadidisappoint sa lahat ng resulta, pagkatapos ng iyong pagsusumikap, ay minsan nandun ang tukso. Ang tukso na gumawa na lamang ng panlalamang,
mangupit, pagnakaw, manloko. Marami po eh. Kahapon, yung aking kaibigan ay muntik ng ma-scam. Hindi pa nila nararanasan. No? Sa pamamagitan ng tawag ng telepono, yung anak daw niya ay nakabunggo. At sabi nga, parang totoong-totoo yung kwento. Alam yung background. Alam ang pangalan ng mga kaanak. At muntik-muntikan nila silang makuhanan ng malaking halaga. Ang sabi nga niya, Father, dumadami ang gumagawa ng kalokohan sa mga panahong ito. Kaya po mas mahalaga na makita natin yung aral ng Panginoon na habang tayo ay nahihirapan, dapat lalo tayo na naninindigan sa katuwiran o kabutihan. Nalalagyan natin ng kahulugan ang lahat ng ating ginagawa. Na itong ginagawa natin ay hindi lamang para sa ating sarili, to feel good about ourselves, but most especially, ginagawa natin ito dahil gusto nating sumunod na sa kalooban ng Diyos. Napatunayan na po natin, na-prove na natin na hindi sapat ang lahat ng pagsusumikap natin. Kailangan nating lakipan ito o kapalooban ng the sense of obedience to God. That we will do the same thing over and over again. Hindi tayo magsasawang gawin ang paulit-ulit yung ating mga gawain at ito ay may kahulugan na. Ito ay isang paraan na para sundin mo ang kalooban ng Diyos. This is not just about human effort. It is about obeying God and harvesting the fruit of obedience. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba, kung babalikan natin, si Jesus namatay sa krus, bagamat kayang-kaya niyang makatakas sa kamay ng mga malulupit niyang tagapag-usig, pero hinayaan niya na siya ay sugatan, na siya ay hamakin, na siya ay pahirapan, hinayaan niya na mamatay siya. All because of obedience to the Father. Ang paghagis sa lambat sa kanang bahagi ng bangka na nagbunga ng kasaganahan ng abundance ay isang pagsunod sa kalooban, sa alituntunin, sa atas ng Diyos. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoong Jesus sa atin. Ang sumunod. Ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ngayon po, we are now on the Easter season. Bumalik na tayo pagkatapos ng Semana Santa, ilang araw na walang pasok, balik trabaho ulit tayo, balik aral halimbawa para sa iba, pero gagawin na natin uli ito, pero mayroon ng ibang kahulugan. Mayroon ng ibang hangarin. Ito ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At alam natin kung saan hahantong ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ito ay hahantong sa kasaganahan. Hahantong sa katuparan ng ating mga pangarap. Hahantong sa kaganapan ng ating buhay. Let us continue to persevere in life. Patuloy po tayong magtiyaga sa buhay. Kahit paulit-ulit na ang ginagawa natin, kahit parang tila nakakasawa, pero ang lahat ng ito ay magbubunga ng mas malalim na kaligayahan, kasaganahan, at kaganapan ng buhay kung atin lamang gagawin ang lahat
dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos.